Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon, sa Marikina, sa Sariaya at Luciana. Ako po si Felix Berto G. Mariano o Brother Felix, kung niyo pong tawagin. Ako po ay 54 years old at ngayon ay naninirahan dito sa Binyan, Laguna, at kami po kasama ng aking mag-ina ay nananamba sa Jewels FM Marikina. Ako po ay pinanganak sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac, sa pamilyang may 11 kaming magkakapatid. Ako po ang bunso at namatay sa panganganak sa akin ang aming ina, kung kaya po iba ang naging pagtrato sa akin ng aking mga kapatid. Kung kaya po nung ako ay pinanganak, ang nag-alaga po sa akin ay ang aming mga apo at kong o ang aming mga lolo at lola. Mahirap po ang naging buhay namin dahil lagi pong umaalis sa aming tatay, at kahit po sa kanyang pagbalik, wala naman po sandala, kami po talaga ay pinabayaan niya. Madalas po, wala kaming pagkain at talagang hirap na hirap kami. Kung may kakainin man, madalas linugaw yung konting bigas. May pangyayari nga po na dahil sa sawa na kami sa lugaw, sinaing na ng mga kapatid ko yung konting bigas, at nang maluto na, sinandukan po ako at ng ate ko na sinundan ko ng tig-konti sa aming plato, at yung natira po ay pinagsalu-saluhan na po ng iba kong mga kapatid. Dahil po sa hirap ng buhay, pag nag-edad na po ng 16 o 17 yung aking mga kapatid, hanggang 18, sila po ay nag-aasawa na, kasi naisip po nila sa pag-aasawa, matatakasan na po nila yung kahirapan ng buhay. Kung kaya po sa edad po na 14 years old, ako po ay 14 years old pa lang, ako na ang naiwang walang asawa, kasama nung dalawang matanda na wala din kakayahang magtrabaho, kung kaya ako na rin po ang naghahanap ng aming ikabubuhay. Naranasan ko pong umakyat sa puno ng bayabas upang may mailaman sa aking sikmura. Sabi ko nga po, 14 years old pa lang po ako, nakikitanim na po ako ng palay. Marunong na po akong gumapas ng palay sa pag-aani, at nagbubuhat na rin po ako ng palay na inani galing sa gitna ng bukid, na hanggang tuhod ko ang putik. Dadalhin sa kalsada para sa bayad na 5 piso kada isang sakong palay, na tumitimbang po ng 53 kilos hanggang 58 kilos. Sabi nga po ng mga matatanda na kasama kong naghahakot ng palay, naku, Tutoy, hindi ka na lalaki. Kasi talagang napakabigat po. Ibig-ibig ko na pong ibaba, pero malulubog po sa putik yung palay. Yung leeg ko po ay talagang lumulubog na yung ulo ko sa balikat ko sa bigat po nung palay. Pero tiniis ko po talaga yun. Naranasan ko pong mag-aral din ng bukid gamit yung makinarya na pang-aral sa loob ng maghapon. Halos wala kang tigil na habol ka ng habol sa makinang nag-aaral ng bukid para may makain po kami ng kasama ng aking mga lolo't lola, at para din may mapamasaya ako at pang-tuition sa aking pag-aaral. Hindi po talaga madali kasi napatigil din ako ng 5 taon sa pag-aaral. Ngunit hindi po ako sumuko. Pinilit ko po na makapagpatuloy, at sa kabutihan po ng Diyos, ako po ay nakapagtapos ng civil engineering. Salamat po sa Diyos. Kasabay po ng mga kahirapan na aking naranasan, kahit ako ay bata pa, second year high school pa lang po ako ay naninigarilyo na, nakikipag-inuman, may mga barkada na lahat ay sinusubukan, at maging yung pakikipagrelasyon ay naranasan ko na sa ganong edad. Ngunit nung ako po ay nasa first year college, doon po dumating yung nakilala ko ang ating Panginoon. Nung ako po ay nasa first year college, ako po ay nakapakinig ng isang mensahe sa isang midweek prayer meeting.
At hindi po ako pinatulog ng mensahe na yon tungkol sa Diyos at kung totoong kilala nga ba natin siya. Ang tanong po ng pastor, kilala mo ba yung Diyos na sinasabi mong Diyos mo? At doon sa nilalaman ng mensahe, talagang na-challenge po ako. Hindi po ako pinatahimik ng mensahe niyon. Kung kaya binasa ko po ang Biblia from the book of John, buhat Wednesday nung gabing pagka-uwi ko hanggang Saturday night, natapos ko po ang 4 gospel book hanggang sa mga aklat ng mga gawa. At nung Sunday na, nag-decide po ako na dumulo sa Sunday service. At ang message po ay salvation. Kung kaya, doon ko po tinanggap ang ating Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ay noong August 29, 1987. Doon ko po tinanggap ang ating Panginoon. Hindi po madali ang aking dinaanan. Dahil sabi ko nga po, second year high school pa lang ako, puno na ako ng mga bisyo. Unang-una po, ang inalis sa akin ay talagang yung aking pagbarkada na siyang naging dahilan kaya ako ay natuto sa mga ganong bisyo. At ang aking mga naging kaibigan na ay yung mga kapatiran sa church. Sa maraming panahon, hindi madali hindi siya overnight. Dumaan ang mga taon, mga araw, unti-unti ang pagbabago ng Diyos sa aking buhay. Ang mga pagsubok dumadating, taong 1990 ako po ay natigil sa pag-aaral, ngunit hindi po hinayaan ng Panginoon na ako ay manatili sa ganong kalagayan at kahirapan. From 1990, 1995 po, niloob po ng Panginoon na ako ay makapag-aral muli. At habang ako po ay nag-aaral, ako po ay nagamit sa gawain ng Panginoon sa isang campus ministry. Yun po yung Campus Movers for Christ bilang isang cell group leader. Napakabuti po ng Panginoon dahil kahit ako ay nakapag-graduate na, nakapagtrabaho na, at nagkapamilya na kung saan man ako dalhin ng Panginoon, kasama ng aking mag-ina, kami po ay patuloy na naglilingkod sa Kanya bilang Bible study leader. Napakalaking tulong po yung naging training ko doon sa nung ako ay nag-aaral. Kalooban po talaga ng Panginoon na dumaan sa ganung proseso. At the same time, yung mga natutunan ko doon sa naging training ground ko yung sa school para ngayon po ay nagagamit nga po ako bilang Bible study leader. At yung akin pong may bahay sa Sunday school, siya naman po doon naman po siya nagagamit. At yung aming anak na si Eunice kasama ng mga kabataan sa church. Bilang isang pamilya, nalulugod po kami na naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po sa Jewels FM Marikina, kasama ng aking mag-ina, ako po ay nagagamit ngayon bilang head ng ating ASEAN ministry at patuloy po na handang maglingkod sa Panginoon sa anumang kaparaanan na ibibigay sa amin ng Panginoon through our pastors. Sa lahat po ng aking pinagdaanan, nakita ko po kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Lagi ko pong tinatanong ang aking mga nakakausap, kung ilang taon ka na ba? Alam mo ba na kung gaano na ang iyong edad, gano'n na rin katagal na minamahal ka ng Panginoon. Hindi siya nagkulang, kundi pinagpapala ka niya at iniingatan ka. Ganun na katagal. Kung kaya ano pa ang aalalahanin mo? Ganun po ako nagkisasala. Ano pa ang aalalahanin natin kahit na magdoble pa, magkapli pa, o ilang ulit pa ng edad kung ikaw ay bata ngayon, ilang ulit pa ng edad, ang panahon na darating sa iyo, ano pang aalalahanin mo sa iyong hinaharap? Siya pa rin yung Diyos na mapagmahal at magmamahal sa iyo. Kaya, napakabuti po ang Diyos. Yun po ang laging sinasabi ko. Ngayon po, ang aming pong family verse, bilang isang pamilya, kami po ay may pinanghahawakan sa salita ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng
Habakkuk chapter 3 verses 17 and 18. Ang sabi po doon sa verse 17, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flax shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Muli po ang kapurihan ay binabalik ko sa ating Panginoon. Magandang gabi po at papuri sa ating Diyos. Maraming salamat po.